that this month is our opportunities na ma-celebrate ang goodness and faithfulness ng ating Panginoon at sa ating great transformation. And even we declare blessing. Amen. And we also rejoice for the open doors na ibinibigay ng ating Panginoon. And we are so excited for the good news. Amen. And we are excited for the rewarding na ibibigay ng Panginoon. Ganyan po natin i-declare ang October. Amen. So, 2 months more to go para matapos ang 2023. At hindi po tayo papayag na ang 2023 ay hindi talaga lubos-lubos tayong pinagpala. Amen po ba yun? Are we excited? Are we excited? Are we excited? Praise God! Yan, dapat po talagang tayo po ay merong extra effort sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Gusto ko lamang din po muna na kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat muna sa Panginoon dahil sa kanyang dagdag na taon na ipinagkaloob sa inyong abang lingkod. I'm already 53. Amen. At salamat po sa inyong effort, sa effort ng lahat ng nagmamahal, no ho. Yung iba man na wala po rito, na hindi po nakagawa, pinapasalamatan ko rin, no ho. Kasi alam ko sa kanilang mga puso, sila man ay nag-design. Amen po ba? Salamat po sa effort nyo na talagang maghanda at magbigay ng monetary gift at ganun din ang mga kind sa inyong binigay. At especially yung inyong pagmamahal at suporta na ibinigay niyo po sa akin. No? Ako po ay galak na galak sa Panginoon sapagkat at this point in time ay nararanasan ko po na mag-harvest. Amen. At masarap po ang pakiramdam kapag ikaw po ay nag-harvest na sa iyong mga itinanim. Amen? At ngayon po darating na January 19, 34 years na po ako na naglilingkod sa Panginoon. Praise God! At sa pagkapastor ko ay 17 years na. Sa Diyos po ang lahat ng papuri na nag-i-exist ako sa mundo ng 53. No, hindi ko na po na-realize ko po na mas mahaba na pala yung opportunity na ibinigay ng Panginoon kaysa doon sa mga dumaang panahon na ako po ay nagkasakit. No, pagkasilang ko po, ako po ay may sakit. Pero God is good. Amen. Sobrang buti po ng Panginoon. At ngayon ko po nararanasan na hindi po mahirap sumunod sa Diyos. Amen. Kapag naintindihan po natin yung calling natin, hindi po mahirap sumunod sa Panginoon at masarap po at masaya ang maglingkod sa Panginoon. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, alam natin na ang buhay natin na itama, alam natin na tayo may kapayapaan, alam natin tayo may kasaganaan kasi ang Diyos po natin ang nagbibigay ng kasaganaan. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, ako po'y nagagalak na marami po akong mga mukhang nakikita. Ano ho? Marami po akong mga dating mukhang nakikita na ngayon po'y nakasama. Yun lamang po ang kagalakan ng katulad namin ng mga lingkod ng Diyos na makita po na nagpapatuloy sa paglilingkod at pagkilala sa Diyos na ating nakilalang Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Amen. So ngayon pong umaga ay napakaganda po ng ating topic ngayong umaga. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung sino si Jesus. Amen. Kung ano ang bagay na ginawa ng ating Panginoon sa atin. Kung ano yung mga isinakripisyo niya, alang-alang sa mga buhay na nakikita kong mga mukha ngayon. Amen. Lahat po tayo ay naging bahagi ng ginawa ni Jesus. Amen. Sa mabuti man at sa masama, ang mga nangyayari sa atin, accept the fact, kapatid, na mayroong ginawa ang Diyos. At hindi siya nauubusan ng ginagawa. At magpapatuloy pa siyang gagawa. Amen? Are we excited for that? Na ang Diyos po ay, ang paksa po natin ay matatagpuan sa Colossians chapter 1 verse 15 and Hebrews chapter 1 verse 3. Sabi po rito, si Kristo ang larawan
na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng nilikha. And according to Hebrews chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Tayo pong lahat ay manalangin. Opo, Abba Father, salamat for this great opportunity ngayong umaga. Kami po ay nagising na mayroong buhay, may kakayanan, may kalakasan, at patuloy na binigyan mo kami ng privilege na maging anak. Salamat po na ang araw na ito ay aming sineselebrate dahil ikaw ay tapat at mabuti. And we worship you in the beauty of your goodness, and we worship you in the beauty of your faithfulness, and we worship you in the beauty of your goodness, and we worship you in spirit and in truth. Thank you, Father, sapagkat alam namin na sa umagang ito, huli mo kaming pararanasin na i-challenge sa buhay mo. At salamat po na ikaw ang magbibigay ng kakayanan at kapangyarihan na maisakatuparan ng iyong banal na kalooban. Salamat po na inimit mo ang kailangan namin spiritually, Father. Hayaan mo mapuno ang aming isip ng inyong mga salita. At hayaan mo mapuno ang aming puso ng kagalakan. Salamat, Ama, ikaw maging teacher sa umagang ito. Give us teachable spirit, O God. Hayaan mong gamitin lamang ang aking labi at ang aking tinig upang maipahatid ang mga mensahe na inyo pong ipagkakalabas sa amin. Kasama po ako na iyong kapaglingkod. Salamat, O Lord, nawa kung meron mang bida at mabibigyan ng kaluwalhatian sa kalagitnaan ito, walang iba kundi ikaw. Any distraction of Satan will not allow, at ang mga bagay na makakapag-agaw atensyon sa amin upang hindi tanggapin ang biyaya mula sa iyong salita ay amin pong kinakancel in Jesus' name. Father, this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen! Amen. So dito po sa ating binasang context, sa Colossians chapter 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. So Jesus Christ is the visible of invisible God. Amen? Hindi natin nakikita ang Diyos Ama, pero si Jesus Christ ay naging tao, at nang siya ay umalis, pumunta sa kanan ng trono ng Ama, iniwan niya ang banal na Espiritu. Amen. And we believe na tayo po ang extension ni Jesus. Amen. Naniniwala po ba tayo na tayo extension ng ating Panginoon? Amen. Na tayo ang gagawa ng mga bagay na hindi pa natapos ni Jesus. Amen. 3 years lang po siya nag-minister. And then after that, mula doon sa pagkamatay niya hanggang sa mag-ascend siya sa heaven, na andoon, binigay niya ang banal na Espiritu upang maunawaan natin ang mga bagay na hindi abot ng ating isip. Amen? We are the shadow of Jesus according to Hebrews chapter 1. Tayo raw ang maningning. Tayong reflection. Tayong shadow. Amen? Tayong symbol. Tayo ang nagre-represent ng ating Diyos. Amen? Kaya ang paksa po natin, the image of Jesus Christ. Sino pong nagnanais na maging ka-image ni Jesus? Amen. Are we all excited na maging image tayo ni Jesus? Tingnan nga po natin kung kaya nating gawin na maging kawangis tayo ng ating Panginoong Jesus na tagapagligtas. Sabi niya po kasi dito, sa mga iaaral sa atin, sabi niya, the image of Jesus Christ is a foundational concept for understanding our significance and purpose. Alam po ba natin yung values natin, yung value natin? Alam po ba natin yung significance natin? Amen. Alam po ba natin yung purpose natin? Ang purpose po natin, kaya tayo tinawag ni Jesus mula sa karamihan ang hindi nakakaunawa ng kalooban ng Diyos, ay upang tayo po ang magpatuloy ng kanyang mga gawain. Naniniwala po ba tayo na meron tayong responsibilities? Naniniwala po ba tayo na significance natin, na tinawag tayo at may value tayo sa harapan ng ating Panginoon? At alam natin yung bakit tayo tinawag. Sabi diyan, as we are followers of Jesus Christ, we are the shadow
We are the copy. We are the example. And we are the symbol. Amen. Kapag tayo example, tayo po ay nabubuhay na katulad niya. May ugali tayong katulad niya. Meron tayong kabanalang katulad niya. Meron tayong paggalang na katulad niya. Amen? Kung inaangkin po natin na nais natin na maging image natin si Jesus, work out po natin ito para maging kopya tayo ng ating Panginoon. Amen? Are we a copy? Are we a symbol? Are we an example sa salita, sa isip, at sa gawa? Amen? Ako naniniwala, meron tayong ina-idol. Amen? Amen po ba? Naku, huwag nga kayong magsinungaling. Meron tayong mga kinokopya, di ba? Ako gusto ko yung tindig ni Juan. Oh, wala na akong sasabihin. Ako gusto ko si magdamit. Gusto ko yun, di ba? Sana, kasing payat din niya ako para makapagsuot din ako. Marami tayong sinasana, Pero lahat ng yung sinasana natin, mawawala lahat yan. Pero once na nagkaroon tayo ng image si Jesus, kapakinabangan yun hanggang kamatayan. Amen? Christ's image most probably is Good Shepherds. Yun, Good Shepherd. Good Shepherd symbolize kind, loving, patient, strong, and self-sacrificing. Maaring meron tayo dyan. Amen. Pero maaring hindi pa rin kumpleto ito. Gusto po ba natin makumpleto ito? Ito po ay proseso. Amen. Hindi po overnight ay kaya natin gawin. Pero in the long run na tayo ay nagbabasa, in the long run na tayo naglilingkod, in the long run na tayo po ay nag-serve sa ating Panginoon, unti-unti po natin kayang i-portray ito. Hindi sa kapekean, kundi sa katotohanan. Naniniwala po ba tayo na ang karakter ni Jesus ay mabait? Sino po ang mabait? Sino po dito ang mabait na? Ako pa nag-declare kanina na tayo dumaranas ng transformation. Kung hindi ka mabait dati, dapat mabait ka na ngayon. Amen po ba? Paano natin magiging image si Jesus? Mataray tayo o kaya naman hindi tayo mabait. Sabi rito, ang simbolo daw ng pagiging good shepherd ay loving, mapagmahal. O sino po na dito ang mapagmahal? Abay, tumaas kayo kasi pagka unahan kayo ni Satan. Ba't nahihiya tayong sabihin na tayo na-influensyahan na ni Jesus ng pagmamahal? Ibig sabihin, lahat tayo laging galit? Na tayo ay nasusuklam? Tayo ay hindi masaya? Alam mo, pagka mapagmahal ka, ang lahat ng kasalanan napapawi. Amen. Dahil ang pagmamahal ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Ang example ng pagmamahal ay si Jesus din, ang ating God the Father, kasi binigay niya ang buktong na anak upang ang lahat ng sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasa pagmamahal pa lang tayo, hindi na kayo makasagot. Paano natin iisipin na magiging image tayo? Eto na, matindi-tindi. Patient. Ang good shepherd daw ay merong pasensya. Hindi kapag lamang maganda ang kondisyon, tayo nakangiti. Pag hindi maganda ang kondisyon, tayo ay nakasimangot na. Tayo ay nagagalit na. Wala tayong kapase-pasensya. Alam mo ang patience, papractice lang yan sa mga unpleasant situation. Naniniwala po ba kayo? Hindi tayo maniniwala sa isa't isa na tayo pasensyoso kung wala namang mga pangyayari na dapat makita ang sukatan ng pasensya. Ang patience po ni Jesus ay grabe, As a good shepherd, hindi ka pwedeng mangalangga ng tupa na wala kang pasensya. Dahil ang tupa, minsan walang isip. Amen. Kung saan pumupunta. Sa hindi pinapupuntahan. At sa pinapupuntahan, ayaw.
Kaya dapat may pasensya, kaya lagi siya merong, ganon, yung shepherd, yung nangangalaga ng tupa. Kinakalawit kapag kamali ang pupuntahan. Oy, 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 dito, dito, dito. Parang minsan naalala ko, pag kami pinupuntahan lugar, wala pang sinasabi ang leader, takbuhan na. Kaya may sabi ko, dapat may dala pala ako ditong kulawit no? Para... Patience! Merong madaling sabihan, merong mahirap. Patience. Amen. Merong madaling kausap, merong mahirap kausap. Patience. Amen. Are we enjoying to the Word of God? Amen. Gusto po natin maging imitation ni Jesus? Amen. Gusto natin maging copy? Amen. Ito pa, kailangan strong. Malakas. Hindi lambutin. Amen. Amen po ba? At yan po ine-exercise din natin para maging strong. Masusukat din ang ating strong kung tayo po'y dumaranas na ng mahirap lakaran. Amen? Pagpatag lang, hindi mo masasabing strong ka kasi banayan. Patag Amen. Pero pag umaahon ka na, nahihirapan ka na ng humanap ng mga lugar na yayapakan mo at bigla ka matutumba, merong kapangyarihan. Amen. Ang malakas, kahit matutumba na siya, tatayo pa rin yan. Amen. And ito yung pinakamatindi, self-sacrificing. Alam nyo, napakahirap gawin yan. Naniniwala po ba tayo? Lalo po at tayo nakatingin lang sa ating sarili, hindi natin kayang mag-self-sacrificing. May nangangailangan, wala ka namang extra, pero ibibigay mo pa rin. Amen. Amen po ba? Kakainin mo na, ibibigay mo pa. Self-sacrificing. Nasaktan ka na, pero pipilitin mo pa rin. Isaayos ang isip at puso mo. Isasakripisyo mo yung sarili mong kaligayahan alang-alang sa kapwa. Amen. Amen po ba? Amen. Nagtitiis ka, nagsasuffer ka dahil sa ibang tao. Amen po ba? Kung wala kang pinagsasakripisyohan, hindi mo masasabing nasa iyong kategory ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. And also, sabi niya, developing the image of Christ is developing Christ-like character. So, kinakailangan talaga lagi nakapokus sa character no? Amen? Hindi po ibang bagay ang binabanggit dito. It's all about our character. Ano po ba ang nakapaloob sa character na yan? At napaka-importante na bilang gusto natin maging ka-image si Jesus, ay meron tayong good and quality character. Amen? Good na quality pa. Sabi that gives us the heart and give us the motivation and give us thought and give us word and the deeds are commensurate with who is Jesus Christ. Kaya ba, mga kapatid? Nasa intro po tayo. Pinakikilala pa lang natin si Jesus kung ano siya. Amen po ba? And it's all about the character of Jesus. Amen? Character pa lang ito ni Jesus. Wala pa dito yung Jesus is Lion of Judah. Jesus is great healer. Jesus the Alpha and Omega. Jesus is life of tree of life. And Jesus is bread of life. Amen. Wala pa po tayo dun sa power and authority. Amen. Nasa pagiging shepherd pa lang. Pero ito na yung characteristic na dapat meron tayo. Amen? Kasi kanina sabi sa Sunday School, hindi sapat na tayo'y tumatanda lang. Hindi sapat na tayo ay tumatagal lang sa ministry. Kundi dapat habang tumatagal, lumalago at nagbubunga. Ang igos na walang bunga ay pinuputol. Hindi lang yung pinapatay. Binibigyan ng time frame.
Sabi, o sige, pag ako, 1 taon na hindi ako babalik at hindi pa bumunga yan, patagpas na. So, hindi pwede na ang believer ay hindi nag-grow. Ang tawag sa atin, bonsai. Amen? Sino po ang gusto yung bonsai? O, nakita niyo si Mira kanina? Cute na dalaga. Sa palagay niyo, pag tumanda si Mira at ganun lang siya kalaki, matutuwa pa kaya tayo? Pag 20 years old na siya, o kasing edad ko, at ganun pa rin ang itsura. Pero ngayon, tuwan-tuwa tayo. Kasi nasa kapanahunan. Pero pag dumating ka na sa kapanahunan at hindi ka pa rin nagbago, there is something wrong with you. Amen po ba? Pag tumanda na tayo at sinabi ng matured na, baka mukha lang ang nag-matured. Yung ugali hindi. Amen? Sino pang gusto mag-mature? Sino pang gusto na maging useful? Kapag ka bonsai, hindi ka pa useful. Alam nga kung pagbitbitin mo ng basket, yung kasi laki ni Mira. Baka nagbibuhat pa lang yun, natumba na. Amen? Ang pinagkakatiwalaan ng Diyos ay mga matured. Are we matured? Are we the image of Jesus Christ? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, meron ibang bagay lamang tayong pag-uusapan na image ni Jesus na sana maging image din natin from now on, no? Ako naman naniniwala, maraming na dyan na kaunti-kaunti na lang at magiging ka-image na. Meron naman, napakalayo pa. Meron na sa kalagitnaan. Ngayon, kung ano man ang sitwasyon natin, alam mong maliit ka pa, gagawa ka ng more practice. Amen. Siyempre, yung medyo mahinay-hinay na. Amen. Pero tayong maliit pa at mahina pa, nagmamadali tayo. Amen. Dapat ay magmadali. Amen po ba? Timo, ang anak natin, no? Sabi natin, kabilis naman lumaki ito, ikabilis din naman dumede. Amen? Amen po ba? Pag mabilis kumain, malaki. Diba? Tinan mo yung mga kaunting kumain. Parang mayroon akong kilalang ganun, hindi ko na lang sasabihin. Yung malakas kumain, malaki. Pero yung mahinang kumain, maliit. Mapayat, diba? Meron din siguro kayong kilala noon, pero wag na natin pag-usapan kung sino sila. No? Mas maganda yung pag-usapan natin ay ang ating Panginoon at kung paano natin i-relate yung ating mga sarili. No? So ngayon, sabi rito, number 1, siyempre unang-una, si Jesus Christ nagmamahal sa Diyos, sa kanyang Ama. Sabi nga doon sa binasa natin kung ano yung ginagawa ng, dito po, balikan ko yung 3 ha. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Amen. So dito, kinakailangan, una ang Panginoon. Sabi niya, sumagot si Jesus. Si Jesus po ang nagsalita nito. Amen. Ganito siya nagmahal sa Ama, sa God the Father. Ganito niya ni-respect. Ganito niya tinanggap yung pagmamahal. Kaya ito yung itinuturo. Siya po yung nagsalita. Sabi niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon ng mong Diyos, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. So, hindi natin kayang ibigay ang mataas na pag-ibig sa Diyos kung tayo po'y nagmamahal ng higit sa ating sarili. Sabi dito, instead of loving myself most, I am willing to love Christ and other more than myself. Kaya nating magmahal sa iba ng higit sa atin. Naniniwala po ba tayo mga kapatid na ito yung heart ni Jesus? Parang wala na akong kausap ngayon. Naniniwala po ba tayo when Jesus said sa kanyang mga alagad at sa kanyang pagtuturo na ito yung heart niya? Hindi niya kaya itong sabihin kung
wala ito sa puso niya. Amen? Ganito yung pagmamahal na kailangan natin para maging kaimahe natin si Jesus. Pero kung kulang na ganyan ang pagmamahal natin, ang sabi roon, buong puso, buong kaluluwa. The soul is inside of us. Nasa loob ng ating pagkatao, ang ating soul, ang ating kaluluwa. At sabi niyan, ang pag-iisip ay ito. Kaya sabi diyan, instead of loving myself most, I am willing to love Christ and others more than myself. Letter A. Jesus Christ is the perfect representative of the image of God. Kaya sabi ko nga kanina, si Jesus Christ is the visible of invisible God. Amen? And we are made like Him. Sa ayaw natin sa gusto, tayo ay nilikha ng Diyos na kalarawan niya. Hindi naman sa mukha, kasi hindi naman pwedeng magkatulad-tulad. Ganito ang mukha ng ating Panginoon. Alam niyo po ba kung saan tayo kalarawan at nilikha ng Diyos? Sa kabanalan, sa katwiran, sa katarungan. Amen? Sa pagiging sa righteousness, sa holiness, and just. Yan ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. Kinakailangan na nararamdaman natin. In Romans 8:29, sapagkat mula pa sa pasimulay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Hindi po ba tayo natutuwa? Na sa pasimula pa, itinalaga na tayo at pinili. Pinili. Sabi diyan, pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay ng lahat ng maraming magkakapatid. So si Jesus Christ po tumatayong panganay. Kaya sabi ko nga sa atin kanina pa, we are the extension of Jesus Christ. Kaya kung paano tayo gumagalaw sa mundong ito, kung ano ang karakter natin, kung wala tayong pag-ibig, kung wala tayong sakripisyo, hindi natin naiipakilala si Jesus Christ ng tama sa mundo. Naniniwala po ba tayo mga kapatid? Nais po ba natin na maipakilala si Jesus Christ sa mundo? Kung ano ang pagiging karakter ni Jesus. Kaya marami po ang hindi naniniwala at hindi nakikijoin dahil wala silang makita na kakaiba. Amen. Wala silang makita na kakaiba sa atin. Dapat kakaiba ka. Ikaw ay kawangis ni Jesus dahil pinili ka niya. Pinili niya tayo na magpapatuloy sa kanyang iniwang gampanin. We are responsible. Amen. Sa mga iniwan ni Jesus. Binabanggit na yung significance na pagkatawag sa atin. Alam natin sa sarili natin kung ano ang pagkatawag sa atin at ano ang purpose natin. Amen ba, mga kapatid? Gusto kong maramdaman natin na ang salita ng Diyos ay merong encouragement sa atin. Amen. Ang nais natin yung buhay natin ay maging impluensya. Na ang mga taong nakakarinig, nakakakita sa atin, na-challenge sila. Hindi sa pamamagitan ng tapang, ng pananalita, kundi yung kung paano natutumbok ang ating puso ng salita ng Diyos na may kapangyarihan, kaya tayo po'y nagre-response. Pag walang response tayo sa salita ng Diyos, lugi tayo. Amen po ba? Alam po ba natin na madali lamang mag-bless ang Lord? Alam po ba natin na madali lamang mag-bless ang Lord? He is more than magic. Naniniwala po ba tayo? He is more than magic. Ang ating Panginoon. Kung tayo dati nakikinig pa sa mga magic-magic, amen. Nung araw na hindi natin kilala ang katotohanan, maaaring tayo biktima pa niyang mga magic na yan. Magic nga eh. Napapapaniwala tayo. Ayaw ba kayong Diyos na totoo? Diyos na tunay. He is a genuine God na nagsasalita sa atin through His Word. Amen. Kaya sabi po dito,
letter B. By imitating Jesus Christ, He transformed us into His likeness from glory to glory. Sino po may gusto niyan? Na nakikita sa atin ang Panginoon from glory to glory. Pag tayo nakikita sa atin na tayo na-imitate natin si Jesus, may question mark man sa kanilang isip, pero sa puso nila, nararamdaman nilang totoo ang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Nagbe-benefits na po ba tayo sa paglilingkod natin sa Lord? Nagbe-benefits na po ba tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Huwag tayong tumigil hanggat hindi natin nararamdaman na may benepisyo na tayong natatanggap. Amen. Dahil ang ibig sabihin noon, kulang pa ang ating ginagawa. Pero once na na-meet natin ang nais ng Diyos na gawin natin, blessing will follow, hindi mo kailangang habulin. Amen po ba? Akala ko nung araw, pagka nag-testimony si pastor noon, na merong makikita siya, bigla na lamang merong ibibigay na sobre sa kanya, naglalaman ng mga 20,000, nagugulat siya. Totoo po yun eh. Kapag nagbigay ka ng tapat na paglilingkod, hindi mo na iisipin gumawa ka. Nakakalimutan mo na yung ginawa mo kasi ginawa mo yun ay sa Diyos, hindi sa tao. At hindi ka nag-e-expect ng anything na ibabalik nila. Pero kapag ginagawa mo yun ng totoo, with sacrifice, with love, with strong determination na ginawa mo yun sa Panginoon, kahit kalimutan mo na may ginawa ka, babalik sa iyo yan. Bakit? Ang Diyos ang magbabalik. Ang Diyos ang magbabayad sa mga ginawa nating mabuti sa ating kapwa. Pero huwag tayong matakot na gumawa ng mabuti. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya sabi ko nga po, salamat sa Panginoon, dahil yung mga kwento ay hindi kwento na lang, kundi totoo. Amen? Ako po hindi nag-expect kahit kanino. Dahil alam ko na tayong lahat ay sapat-sapat lang sa biyaya ng Panginoon. Pero bakit bumubukal ang blessing? Kasi nagpapagamit tayo sa Diyos. Subukan mong itigil yung ginagawa mong mabuti pag hindi inalis din niya ng Panginoon. Kaya sinusupply ng God yan kasi alam niya that we are good steward sa mga ipinagkatiwala sa atin. Are we good steward sa mga ipinagkatiwala sa atin? Nagagawa po ba natin ang kalooban ng Diyos? Once na ginawa natin ang kalooban ng Diyos, wala kang lugi sa Diyos. Ibabalik ng Diyos yan. Sa ayaw at sa gusto man ng mga nakakakita sa iyo, ibabalik yan ng Diyos sa paraan niya. Amen. Walang makakapigil. Kasi alam ng Diyos ang desire ng ating puso. Hindi man tayo magsalita. Amen po ba mga kapatid? Ngayon, gusto po ba natin talagang ma-imitate si Jesus sa ating mga buhay? Hindi natin alam kung ilan pang taon ang itatagal natin sa mundong ito. O pinag-uusapan na nga namin kahagabi ang rapture. Hindi natin kaalam kung kailan darating ang rapture. Sinong nakakaalam? Ang Diyos, amen, kahit sa anghel hindi niya ipinagkaloob na maalaman. Ang ginagawa lamang ng Panginoon sa atin, through His Word, pinaghahanda tayo. Alam po ba natin lahat ng itong ginagawa natin is all about preparation sa pagdating ng ating Panginoon. Natutulog ka man, kumakain ka man, nagwo-work ka man, nagtatrabaho ka man sa bahay, kailangan may oras ka para i-meditate ang salita ng Diyos kasi ito yung kalooban niya. O napauna, mamaya na yun. Sabi rito, by imitating Jesus Christ, He transformed us into His likeness from glory to glory. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian iyan na nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So, tinatrabaho na ng Panginoon ang pag-i-increase natin. Amen po ba? Ang kailangan lang natin ay yung willingness na sumunod. Pero tinatrabaho na ng God ang future natin.
Diyos, no matter what happened tomorrow, you are ready. We are ready. Are we ready? Yes. Sa pagtunog ng trompeta, ang Diyos ay darating. Yes. Amen. Ang prayer, lahat ng mga tapat na naglilingkod, makasama sa dakilang pagdagos ng ating Panginoon. Parang hindi excited yung iba. Hindi nila alam na meron dakilang pagdagit ang Diyos. Bago dumating ang Great Tribulation, nako, kahabag-habag, pag tayo naiwan. Kaya dapat lahat tayo, meron tayong personal encounter sa Lord. May personal relationship tayo sa Panginoon. Ang sabi niya rito, God proved His love on the cross. Pinatunayan na ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Wala nang dapat pang patunayan ang Diyos sa atin. Tayo na ang dapat may patunayan sa Diyos. Amen. Pinatunayan na. Wala nang kulang ang Diyos sa atin. Pinrepare niya na lahat. Trabaho mo, edukasyon mo, pamilya mo, anak mo. Prepare ng Panginoon. Pati yung everlasting life, inihanda na niya. At ang katunayan ay yung pagkamatay ni Jesus sa cross. Wala na siyang patutunayan. Sabi ng Bible, wala nang sunod na pagkakataon pa na si Jesus ay didi pa uli. Ang pagdating ng ating Panginoon is to judge us. Amen. Amen po ba? Ibinigay na sa atin ang lahat ng pagkakataon. When Jesus Christ hung and bled and died, it was God saying to the world, I love you. Do we believe na mahal tayo ng Diyos? Amen. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen. Ano man ang nagaganap, nangyayari sa buhay natin, mahal tayo ng Diyos. Nang dumanak daw ng dugo at namatay, ito daw ang nagsabi sa mundo. Ito ang sinabi ng Panginoon, I love you. Kasi yung 7 last word ng Panginoon, nakita natin, He offered His life to the world. Yun ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos. Do we believe, mga kapatid? That's the measurement of love of God through Jesus Christ. Para maramdaman natin mahal tayo ng Diyos. Number 2, si Jesus nakapokus sa Ama. Amen. Amen? Sabi niya dito, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. The big focus on God. Kapag nahayag na ang Panginoon sa atin, sa ayaw natin sa gusto, mahahayag tayong kasama niya. Huwag tayong mag-focus sa mundo. Hindi ko sinabing wala tayong pakialam sa mundo kasi naandito tayo. Pero magbigay tayo ng sapat na oras para sa Diyos. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng 24 hours a day. Amen po ba? Madamot po ba ang Diyos? Wala pong kadamot-damot ang Diyos. Amen. Lahat po ibinigay ng Diyos. All out. Kaya hindi po tayo makakapag-outgive sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Binigay niya po ang lahat. Jesus is focused to the Father. Ito po ang mga benefits of focusing on God. Magkakaroon tayo ng deeper relationship with God. Madali lang magkaroon ng relationship, pero ang tanong, anong level ng relationship natin sa Panginoon? Yung bang tipo na ang relasyon natin sa Panginoon ay parang isang panalangin nagkakaintindihan na tayo ng Diyos? Ganun na ba kalalim ang ating relationship sa Panginoon? Kaya ba natin sabihin sa mga pagkakaupo natin kung ano na ang sukat ng ating relationship sa Panginoon? The more na tayo po'y naandoon sa deeper relationship sa Panginoon, ang Diyos ang nasusunod sa atin. Amen. Priority natin ang Diyos, priority natin ang gawain ng Panginoon. Hindi po porket nagtatrabaho tayo, wala nang time tayong maglingkod sa Panginoon. Meron yung mabuting ugali natin sa workplace natin. Amen.
yan po ay nagpapakilala ng image ni Jesus. Amen po ba? At naglilingkod na tayo. Amen po ba? Yun lamang maging good testimony ka ng mga kasabay mong nakain, nakakasabay mong naglalakad. Hindi yung nakayapa ka na, titingnan mo pa ng masama. Hindi yung natabig mo na, titingnan mo pa ng masama. Hindi natin yun pinoportray si Jesus. Amen. Ang ipinoportray natin, sarili natin. Amen. Pinapakilala natin kung sino tayo. Amen po ba? At alam po ba natin pag ang image si Jesus inasa atin, kakaiba ang tingin sa ilang mundo. Kikilalanin ka nilang mananampalataya ka. Pero kapag hindi tama ang imaheng meron ka, pinumulaan nila si Jesus. Sasabihin nila, ganyan ba ang born again? Naiintindihan po ba natin? Pag lumalabas ang tunay nating tayo, ang tunay na ugali natin, hindi natin ipinakikilala si Jesus. Pinakikilala natin ang ating sarili. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabibigo ang pag-asa nila. Amen po ba? Ganito na yung level ng ating relationship sa Panginoon. Na alam natin na may pabor ang Panginoon. Na alam natin na kapag tumawag tayo ng Ama, ay nakikinig siya. Dahil binigyan tayo ng karapatan according to Book of Romans, na meron tayong karapatang tawagin siya ng Ama, Ama ko. Amen po ba? Sino ba ang priority ng magulang? Tunay na anak o hindi ka ano-ano? Inari tayong anak. At binigyan tayo ng karapatang tumawag sa Kanya ng Ama. Amen po ba? Kaya alam natin, makikinig siya sa ating pagtawag. Amen? Amen po ba? Amen. Di ba, pagka tumatawag ka, walang sumasagot, minsan naiinis ka. Pero yan, tawag na tawag, dahil hindi mo nasagot. Pero ang Diyos, tiyang nasasagot. Pag ang image natin ay image si Jesus, nanginginig pa ang Diyos sa pagsagot. Naniniwala po ba tayo? Ura-uradang sasagot ang Diyos. Kaya sabi mo, ang bilis naman sumagot. Nagugulat tayo, di ba? Isang pray pa lang, may answered prayer na. Amen? Ba't parang hindi kayo natutuwa? Sino na po nakaranas na nanalangin, sumagot agad ang Panginoon? Kulang na lang magtatalon ka. Lalo't gustong-gusto mo yung sagot ng Diyos. Lalo't gustong-gusto mong sagutin ka ng Panginoon. Amen po ba? Magiging dedicated tayo sa Lord kapag meron na tayong deeper relationship. Pero kapag wala tayong deeper relationship, wala tayong dedication. Hindi tayo dedicate. Amen? Baliwala. Amen po ba? Pero pag meron tayong deeper relationship, alas 5 pa lang ng umaga, excited ka na mag-prepare ng iyong isusuot. Dahil excited ka sa gagawin ng Diyos. Amen. Ako, kagabi pa ako ng lansya. At pangkaraniwan na yan sa mga excited, day before, nagre-ready. Pero yung mga walang interest, kung ano na lang, amen, mahugot. Minsan nawala ng kuryente, ng power. Hindi naman nawawala pa ng kuryente, yung power. Hindi mo na maiisuot yung gusto mo. Kasi inubos mo yung oras mo sa ibang bagay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ang merong deeper relationship sa Lord, takot mahuli. Naniniwala po ba tayo? Takot mahuli. Hanggat maaari siya'y una. Amen. Amen po ba? Sa tao nga, kaya natin gawin yun eh. Ayaw natin mahuli sa date eh. Amen po ba? Panay ang tingin natin sa oras. Tao lang ang kausap natin ha. Panay ang tingin natin sa oras. Eh how come ang God ang kausap natin? Alam mo, pag nakita ng Panginoon, na-feel ng Panginoon na excited tayo, grabe din naman yung ibibigay. Grabe yung response ng Panginoon, kaya wag natin panginayangan. Isang araw na nga lang, umaga hanggang tanghali ang hinihiling sa atin ng Panginoon na ibigay natin sa Kanya. Minsan, excited pa tayong umuwi. Amen. Ang gusto natin, conclusion. Amen. Amen. Praise God. Nasa isa palang benepisyo. 5 to.
Sabi rito, kapag tayo po ay focus sa Panginoon, ini-strengthen niya ang ating faith. Pinatitibay niya, pinatatatag, pinatataas. Amen. Alam mo, pag mataas ang faith mo, kaimahe ka na ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po rito, mahal ko silang lahat at ang sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Oh, sinabi ko na-advance na yung explanation, di ba? Kapag daw, ang sabi ng Panginoon, mahal na niya tayong lahat. Kapag hinanap ako ng masikap, sabi hindi pala ganun-ganun lang, hindi pala baliwala, hindi lang pala tayo yung susunod lang sa agos. Kailangan talaga meron tayong pagsisikap na hinahanap natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Alam mo, sa pag-awit mo sa Panginoon, pag i-meditate mo yung lyrics ng awit, diyan ka mapupuspos. Kasi totoo yun. Nararamdaman ng ating puso, hindi ka lang basta nagsasalita ng lyrics ng kinakanta mo. Sumasamba tayo sa Panginoon at yun ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Kaagad siyang titingin. Ang sabi ng Panginoon, kapag tumatawag yung mga matigas ang ulo, hindi nakikinig sa Kanya, iginaganito ang mukha. Nasa Peter, basahin nyo. Pag hindi niya gusto ang mga natawag sa Kanya, nalingon. Amen. Biblical po yun, nasa Peter. Ang sabi po rito, by teaching about walang katapusang karakter. Amen? Ang karakter natin nadidevelop through the Word of God. Na-exercise natin ang good character through the Word of God. Amen po ba? Kapag hindi natin ito binasa, anong manifestation ang mahahanap natin? Amen po ba? Amen. O, lagyan na ng mga Bible. Download na ng mga Bible, ang mga cellphone. Para wala na tayong, kahit nasaan tayo. Huwag tayong pumayag na matulog na wala tayong nabasa kahit isang verse. Amen. Hindi po mahirap yun. Nakakatsaga nga tayo ng isang oras nagpe-Facebook. Minsan, naiinis ka. Nagko-comment ka pa ng hindi maganda. Samantalang kung ikaw ay nagbabasa ng Bible, gumaganda ang nararamdaman ng puso. Amen po ba? Pag tayo mananampalataya, huwag na tayo makikoment ng hindi maganda. Mag-post tayo ng magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Hindi bawal mag-post. Pagka ang ipopost natin ay yung mga bagay na magandang ginawa ng God. Huwag na yung mga TikTok. Hindi balik mo yung TikTok ay Word of God. Eh, magsasayaw ka lang doon, papakita mo malambot ang katawan mo. Anong pakinabang ng Diyos? Anong pakinabang ng Diyos? Wala. Wala. Amen. Amen po ba? Ayaw mo na magsimba doon sa CCF. Ay, kahit higpit-higpit. Pati yung pagtitiktok ko, pinakikialaman. Hindi po tayo mahigpit. Dinadrive lang natin, inililit lang natin ang bawat isa para makapag-isip tayo ng mabuti at maganda. Na magre-resulta sa atin, magbe-benefit sa ating sarili. Wala namang benepisyo yun eh. Amen. Nandun lang lalaiting ka. May magko-comment, oh, laki-laki ng tiyan mo, kalog-kalog yan. Diba? Pag wala na talaga tayong magawa, sabi nung isang mag-TikTok, wala raw kasi siyang ginagawa. Sabi ko, grabe naman tong babae ko, nakakaingit, walang ginagawa. Eh tayo, yung katawan natin kulang sa ginagawa. Kulang sa gagawin. Tama ba? Sabi ko, bakit wala kang ginagawa? Eh kasi may asawa na lahat yung mga anak ko. Pala, malapit na mag-senior. Nagtitiktok. Minsan din natin alam na nakakahiya yung ginagawa natin, no? Tapos nagagalit tayo pag may pumansin. Amen po ba? Amen po ba? Wala na amen. Nagagalit na sila sa akin. Amen? Alam niyo po, hindi naman po masama na mag-correct tayo. Amen? Alam niyo, yung correction ay napakaganda. Pero kung mag-correct tayo, dapat siguraduhin natin tama yung ating puso. Naniniwala po ba tayo? Kasi pag hindi rin right ang
ating puso at tayo magkukorek, para lang tayo ng aaway. Amen? Amen po ba? Iba yung rebuke na merong pagmamahal. Na gusto mo iparamdam sa kanya, mahal mo siya, kaya mo siya tinutuwid. Amen po ba? Tandaan natin ito po itinuturo ko sa lahat at ito'y laging paksa ng ating usapan. Maging mabuti tayong halimbawa sa ating kapwa, kay mananampalataya man o hindi ang ating kaharap. Amen. Ingatan natin ang sa ating sarili na tayo'y mabatikan. Amen. Mahirap na tayo mananampalataya na para tayong isang basong basag. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Masakit man ang salita ng Diyos, pero ang sabi ng Panginoon, kapag siya ang nanakit, siya magpapagaling. Pero hindi tayo binigyan ng karapatan na manakit. Amen? Amen po ba? At hindi natin ginagamit ang platform para lang tayo magpatama. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Minsan ang mga pastor napapagbintangan, pinapatamaan daw. Hindi na nga ako aatin. Sino kaya ang preacher sa ganung day? Doon na lang ako sisimba para mas mabait-bait yung nagtuturo ng ganung day. Alam natin, tanggapin natin yung salita ng Diyos na nagtuturo sa atin. Nagtuturo at naglilid sa atin para tayo ay magkaroon ng maayos at tamang buhay. It's all about character. Sabi diyan, nag-i-improve even ang ating mental health. Alam po ba natin na napakahalagang isip? Sabi nito, ilaga kay Yahweh yung suliranin, aalalayan ka at ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid din niya bibiguin. Sinong gusto hindi mabigo? Sumunod tayo. Amen? Maging imahin tayo ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay merong improved mental health, it reduce stress. It reduce depression. It reduce anxiety. Amen po ba? Amen. So napakarami pala ng benepisyo kapag pala tayo nakapokus sa ating Panginoon. Ang number 4, enhance obedience. Even ating obedience po, mai-enhance. Amen. Amen po ba? Kapag nakapokus tayo sa ating God, mai-enhance pati yung obedience natin. Do we believe mga kapatid? Sabi daw, being obedient, at magiging obedient tayo at magiging follower tayo ng commandment ng ating Panginoon. Number 5, increase fruitfulness. Ito yung gustong-gusto ng Panginoon. Yung tayo po ay namumunga. Amen? Yung tayo po ay namumunga. Sabi po rito, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani ng puspos ng kagalakan. Praise God. Salamat Panginoon sa pagpapaani mo. Yung pong nagbinigyan ng 1,000, inukay at inilagay na sa lupa. Kaya hindi siya tumubo. Natakot siya. Amen. Alam mo, kapag nilagyan natin ng boundaries, yung pwedeng maging blessing ng Panginoon, tayo po'y nagkakasala. Amen. Hindi binigyan ng Lord ng boundaries ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon mag-grow. Amen. Ang gusto ng Panginoon maging healthy ang ating spiritual life. Amen. Sino ba mamumunga? Sino ang mamumunga mga kapatid? Sino ang mamumunga? Gusto kong sagot ay salita. Sino ang mamumunga? Sino ba? Yung lumalago. Amen. Nagtanim ka, hindi naman tumubo kapatid. Hindi naman sumibol. Ang namumunga ay yung mga lumago at nag-mature. Hindi pwedeng tayo lagi lamang nakaupo. Amen. Darating ang pagkakataon kapag tayo nag-mature, nag-grow. Tatayo rin tayo dyan sa upuan na yan at tayo isa sa magtuturo. Isa tayo sa mag-a-advance ng kingdom ng God. Paano? Kung hindi tayo kikilos sa talents na ibinigay sa atin, magiging stagnant ang bawat isa. Mawawala ang mga group of men, women, young people. Ano mangyayari? Kaya tayo gumagawa ng ganito, atin pong dinidevelop at atin pong
pine-prepare ang next generation. Paano pag wala na ako? Wala na si Pastora, wala na si Lalin, wala na si Etienne, wala na si Kevin. Paano? Hindi naman ko pwede silang pigilan na habang panahon sila narito na kung sila may gagawing kalooban ng Diyos sa labas. Hindi ko sila pwede pigilan. Ako ang magiging sanhi ng kanilang pagiging stagnant. Amen po ba? Amen po ba? Ang gustong-gusto nga ng mga leader, mag-grow lahat at magamit mightily for advancing His kingdom. Ang sabi dun sa ating mission and vision to continue serving the Lord God Almighty in pursuing the greatest commission in season or out of season, from place to place, wherever God teach us. At sinabi ng Great Commission, gawing alagad ang lahat ng bansa. Ibaptize nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu at turuang sumunod. May ibinigay bang boundaries ang Diyos nang ibigay niya ang Great Commission sa atin? Na hanggang kapitbahay ka lang, hindi ka pwedeng lumampas dyan, na hanggang Maragondon ka lang. Ang ginagawa natin ngayon na tali sa binigay ng Panginoon, breakthrough ito. Amen. Amen. Nagpe-breakthrough tayo. Na-experience natin yung promise ng Lord. Ayaw natin may miyembro tayong puro bansot na walang ginagawa, wala tayong katuwang. Pag lahat ng yan, tinuruan mo, tumalima at naglingkod. Lalaki po ang Magallanes, makakarating sa abroad. Amen. Makakarating outreaches all over the world, all over the Philippines. Amen po ba? Hindi po tayo madamot. Amen? Amen po ba? Amen. Tingnan mo po yung hindi madamot, dating ng dating. Naniniwala po ba tayo? Ganyan din sa kaluluwa. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Gusto bang 3 ulit? Wala pong papasok dito kung puro leon ang narito. Naniniwala po ba tayo? Amen. Kaya may pumapasok dito, nararamdaman nila na ang Diyos na sinasamba natin dito ay totoo. Amen. Makapangyarihan, nagpapala. Amen. Hindi nararanas ang pangako niya. Pag hindi magandang, hindi image si Jesus ang nakikita dito, hindi sila babalik. Amen po ba? Pero pag encourage sila sa mga sinasabi natin, nakikita nila sa buhay natin, hindi mo man imbitahan yung babalik. Ay, gusto ko doon. Nararamdaman ko yung presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga kailangan maging imahe tayo lahat. Ay, tinan mo, imahe tayo lahat ni Jesus. Ilan tayo ngayon? 200. Ay, nagmumultiply ang God. O, hindi magiging ilan na tayo. O, kailangan na talaga nating mapasimulan ng isang building. Ano ho? Ano ho? Ay, nagpupukas pa tayo sa papaya. Nag-i-exist pang natipuan. Padami ng padami ang balilad. Amen. Kailangan ng mga workers. Paano pag hindi natin itinrate at pinakawala ng mga workers na yan? Habang panahon na lang si pastorang gitil na gitil ang, anong tawag dito? Yung gati? Anong tawag? Yung litid. Ako pa, magpe-pray. Ako maglilid ng doormats. Ako maglilid ng hapon. Ako ang pupunta sa may sakit. Ako ang pupunta sa ikakasal. Ako ang pupunta sa lahat ng pupuntahan. Patay si pastor. Amen. Eh ngayon, itong group na ito doon. Itong group na ito doon. Itong group na ito doon. Amen. Amen.
Visionary tayo. Malayo ang natatanaw ng ating paningin hanggang doon kay Jesus. Hanggang sa Diyos ay nakikita natin ang ating paningin espiritual. Huwag nating tuntukan ang kayang abutin ng ating mga paa. Nananalangin tayo, Lord, use us, use me. Tapos tayo ay magbaboundary para natin niloloko ang ating mga prayer. Naniniwala po ba tayo? Minsan, nagkakaroon tayo ng crab mentality. Alam niyo po ba yung crab? Pag yung isa umaahon, hihilahin. Hindi tayo natutuwa sa mga nag-grow. Amen? Hindi tayo natutuwa sa mga masisipag. Ano yan ang kinakatuwaan natin, mga tamad? Amen po ba? Hindi po ako nagagalit. Napapaliwanag lang. Praise God. Naiintindihan po ba natin ang significance natin? Huwag tayong masiyahan lang na dating, ates, may maganda pong pinagagawaan Diyos sa atin. Nag-iiwan tayo ng history. Amen. Pag tayo namatay, meron silang sasabihin, may iiyak sila. Sana hindi agad namatay si pastor. Gusto ko yung preaching niya, gigil yun eh. Masasabi na, si pastor, araw-gabi nasa simbahan. Amen, si pastor, kada ganito ang ginagawa. Amen po ba? Yung nag-oras ko na. Praise God. Pabayaan po natin kapag per Sunday kasi marami po tayong ini-encourage. Ang purpose po ng ating pagsamba is para marinig ng mga nasamba yung encouragement, yung mga pananalitang ibinibigay natin sa kanila, nababaunin nila sa paghayo nila. Amen? Amen po ba? Ang totoo, hindi po ako nagsesermon. Hindi po ito sermon. Kasi kung pupunta lang kayo dito at sesermonan ko lang kayo, ay baka hindi na kayo bumalik. Narito ako to encourage everyone na maging masigla sa paglilingkod ng Panginoon. Huwag na natin mo ulit-ulitin yung mga tulog, yung mga ganito. Ayaw ko na yun. Amen. Stop na. Ano, pupunta ka lang dito at gagawin natin yung tulugan ito? Yung mga natayo dito ha, last time na tayong babanggit ng mga ganon. Ayaw ko yun. Parang ipinopromote pa natin ang mga antukin. Pinopromote pa natin ang mga tulugin. Tayong lahat ay mga buhay at masisigla. Lahat ay hahayot. Gagawin natin, ligo-ligo ang mga tatanggap sa Diyos. Ikaw kapatid ang gagamitin para maraming maligtas. Binibigay ko ang kapangyarihan sa iyo na magamit ka to extend, to advance the kingdom of God. Amen? Amen. Paul remind the believers to keep their mind. Ay, nako, nakalampas na. Okay. Nasa ano na tayo? Sabi po rito sa encouragement, Paul remind the believers to keep their minds of God on godly spiritual things. If you focus on giants, you stumble. But if you focus on God, your giants stumble. Kaya huwag tayo pong manatili sa takot. Kung meron man tayong naranasang mga masasamang karanasan, huwag tayo doon mag-focus. Paano yung mga gagawa ng tama? Paano yung magpapagamit sa Panginoon kung tayo nakafocus lamang sa mga naranasan natin hindi maganda? Oo, tama, totoo. Marami tayong mga kasakitang naranasan sa larangan ng journey natin ng paglilingkod. Pero huwag tayo mag-focus. Lagi nyo yung naririnig sa akin. Huwag kayong mag-focus sa isa, dalawa. Mag-focus tayo sa marami. Amen po ba? Huwag tayong mabuhay sa takot. Ang takot ay katumbas ng parusa. Others mind, number 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo ng higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kapag malasakitan natin ang iba, hindi tayo nakasentro sa ating mga kasakitan,
mga naramdaman. Amen. Amen po ba? Sabi nito, instead of insisting on my rights, I'm willing to forgo in favor of others. Para sa kapakanan ng iba. Amen? Kapag ganyan po ang nasa isip natin, marami po ang gagamitin ng Panginoon at lalago. Hindi lang basta malago, healthy. Amen po ba? Amen. Sabi nito, our minds are the most powerful tool that we can harness for all levels of success in life. Alam po ba natin na ang isip natin ay battlefield ni Satan? Kaya itong isip na ito, kapag nasira, pwedeng pagharian ni Satanas ang isip natin hanggang maging witchcraft. Naniniwala po ba tayo hindi ang witchcraft ay hindi lamang yung sumasangguni ka. Maging ikaw kapag hindi na tama ang pinupuntos ng ating isip, maaaring meron na tayong spirit of witchcraft. Amen po ba? Kung tama ang ating puso at tama ang ating isip, makikita natin ang kalooban ng Diyos at hindi tayo magiging hadlang sa mga nais gawin ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? How do I get my mind right with Jesus Christ? Una, sabi diyan, commit yourself to Jesus Christ each day. Realizing there is a battle on your mind. We need to be mentally strong. Kailangan matatag ang isip natin. Tama ang isip natin. Amen po ba? Amen. Ang pangalawa, sabi diyan, pray daily of the mind of Jesus Christ. Choose each day to be a servant and to be selfless. Lagi nating isipin, sa tuwing umaga na lalapit sa tayo sa Diyos sa panalangin, isipin natin na tayo po ay namamatay sa ating sarili para makita at mabuhay si Jesus sa atin. Naniniwala po ba tayo? Pag nasa prayer na tayo, hayaan natin ang Diyos ang masunod. Hindi tayo ang masusunod sa prayer natin. Amen. Ang masusunod sa prayer natin ay ang Diyos. Kaya kapag nagdeklara ka ng prayer mo na gusto mo mangyayari, sabi ng Panginoon, ng salita niya, sasagot agad siya. Amen po. Ano ang Magallanes noon? May hindi kilala. Amen. Amen po ba? Amen. Pero tinrabaho natin yan sa tulong ng Diyos. Amen po ba? Amen. Binalikat natin yan. Dumaan ang panahon, hindi ako natutulog. May panalangin lang at magresulta ng ganito. Ngayon nagre-resulta ng ganito. Siyempre madaming babato. Amen. Namumunga. Amen. Lumalago. Ang panalangin ko dito, maging healthy. Hindi lang siya basta marami. Maging healthy. Amen po ba? Amen. At sa tuming umaga ng pananalangin, magsi-16 years na. So, hindi pa pag-araan ng 2007. At yung prayer sa hapon is more than 20 years. So, hindi nyo ako nakita na ganito lang basta ngayon. Amen po ba? Marami akong binuno. Katulad ni Pablo. Lumuluha. Araw-gabi. Nagpapakasakit. Alang-alang sa pagkatawag. Ang trabaho ay surrender. Para maging lingkod. Para maranasan ang mga ipinangako ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang ako basta come and go. Amen. Halos dito na ako tumira. Oh. Halos dito na ako tumira. Namuhunan ako ng mahabang panahon para maging ganito ito. Para ibigay ng Panginoon ang bagong birthday. Hindi ako nagpapasarap. Sa mga paghayo ko kahit sa ibang bansa, hindi ko ako nagpapasarap. Ako po'y naglilingkod pa rin sa Diyos. Amen. Tinutugunan ko lamang ang pagkatawag ng Diyos sa akin. Kung hindi naman ako tinawag ng Diyos sa ibang bansa, ba't ako pupunta? Amen po ba? Amen. Kung hindi naman ako pinapupunta ng Panginoon sa Luzon, Visayas at Mindanao, ba't ako pupunta? Ang hirap-hirap mag-travel.
nyo ba madali mag-travel? Mahirap po mag-travel. Pero mukhang pagtatravel. Ang lalaki ng bag na dumating kahapon. Ano ba yan? Sabi ko, mamapahinga muna ako eh. Dumating 2 pang-travel. Praise God! Pagpalain po ng bigay. Amen! Sabi ko, nagsabi ako para hindi na muna ako tutuloy. Abay, may nagbigay naman ng monetary na sakto sa aking pang-travel. Babawasan ko lang ng tithes. Amen. Hindi ko nagagalawin. Amen. Kasi ang sabi ko sa Panginoon, pagkalooban mo, ikaw ang magbibigay. Kasi sa dami na po napuntahan namin, talagang ang buhay po namin biyaya ng Diyos. Dahil ako po'y walang ibang inaasahan sa buhay ko kundi ang Diyos. Pero pag aalis, nadating ang mga pagpapalang kailangan. Kaya sabi ko, kalooban mo talaga. Amen? Hindi po ako nag-expect dahil napakarami nating gastusan. Pero pag gusto ng Panginoon, may paraan siya. Amen? Kaya sabi rito, sa number 3, pull your mind with Scripture. Punuin natin ang salita ng Diyos, ang ating mga isip. Kapag punong-puno ito ng salita ng Diyos, walang part ang deception. Amen. Because the Word of God is final authority and there is power in the Word of God. Because, sabi diyan, God's Word is God's will. Naniniwala po ba tayo? That the God's Word is God's will. Nasa salita ng Diyos lahat ang kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. And then, sabi po sa 4, si Jesus ay merong servant heart. Sabi rito, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Yan po ang puso ng ating Panginoon. Instead of being boss, I am willing to be the bottom of the hill. Amen. Hindi ko kailangan may posisyon. Amen. Hindi ko kailangan na magpaka-boss. Amen. Amen po ba? Kasi ang puso ng isang servant ay sobrang baba. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya niyang gawin ang trabaho sa pinakamababang paraan. Amen po. Hindi tayo piling boss. Hindi tayo piling na wala tayong alam. Alam mo, sa totoo lamang po, bago ako naging ganito, nagtrabaho ako ng ilang dito. Amen. Bilang deacons, bilang tagalinis, bilang taga-asikaso sa lahat ng darating. Amen. Mahabang panahon. Pinatunayan ko sa Diyos, hindi sa tao, na kaya kong gawin ang pagiging lingkod sa kabila ng mahina ang aming katawan. Amen po ba? Alam niyo, pag malakas ang isip mo, malakas ang katawan. Naniniwala po ba tayo? Pag tama ang isip natin, maganda ang nararamdaman ng ating puso. Kaya pag mali ang isip natin, masama ang nararamdaman ng puso. Hindi po tayo pwedeng mag-correct, hindi po tayo pwedeng mag-review. Ang nagre-review po, tama ka. Ang buhay mo'y pinatutunayan mong tama. Amen. Walang maiipinta sa'yo. Maliban na lang yung may inggit. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Maliban na lang yung hindi makatanggap sa pagkatao mo. Amen po ba? Kahit hindi ka mag-review ipakita mo ang tamang buhay, tamang karakter. Maraming susunod. Pero kahit anong gigil mo, kahit anong salita mo, walang kadating-dating. Bakit? Ang nagsasalita, wala naman sa kategorya niya. Amen po ba? Naranasan mo ba kung gaano kahirap magtiis? Tapos sasabihin mo ganyan-ganyan? Mga kapatid, ayusin natin. Umayos ka. Amen? Ayusin natin. Umayos ka, kapatid. Amen. Sabi nito, servant hearts. Those who have hearts, servant heart is endeavored to serve humility. Kaya mo magpakumbaba and led by personal example in speech. Oh, diba?
nauna na yung aking pagpapaliwanag. Maging example tayo, hindi lamang sa salita. Amen. Sabi niyan, in humility and led by the personal example in speech, in conduct, in love, in faith, and purity. Maging malinis ang ating puso. Wala tayong dayapakan para lang ang tayo kilalanin, para lang ang tayo matanyag, para lang masunod ang gusto natin. Kung may ibang gumagawa ng hindi mo kayang gawin, hayaan mo. Amen po ba? Hindi ko kaya eh. Ba't ko pipigilan yung may kakayanan? Naintindihan po ba natin? Eh hindi ko nga kaya. Eh kaya niya. Parang ako ang pumutol ng opportunity na meron siya. Naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Yes. Nakita natin pag nagturo si Ate Lalis at Chen sa Sunday School. Nakita natin, details sila magturo. Paano kung hindi ko sila binigyan ng breakthrough? Di ako lahat yan? Di lalo na akong hindi nakatulog sa amin? Amen po ba? Di lalo na ako parang si Maron na hindi na nakikita sa bahay. Amen po ba? Kung akin lahat, ang midweek, ang prayer, ang paghayo. O salamat sa buhay ni Pastora, na mga pastor. Gusto na yata punta lahat ng Batangas. Praise God. Amen. Amen. Marami din po mga pastor. Amen. Pero yung pinupuntahan natin ay hindi naaabot. At hindi porket kapitbahay natin ay tayo ang gagamitin sa kaligtasan nila. Tandaan natin, iba-iba rin ang paraan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ako, yung kapitbahay na hindi ko nadadala dito, sabi ko, Lord, gagamit ka ng ibang lingkod para sila. Dahil hindi ko tiyak na ako lamang ang pwedeng magdala. Amen po ba? Amen po ba? Dahil na tayo mag-isip. Amen. Huwag nating tatalian ang mga bagay na pwedeng gamitin para lumawak tayo. Amen. Sabi po rito, if your heart is transformed by Jesus Christ, it exists in your life. Nag-i-exist sa atin. Nakikita, nararamdaman. Hindi lang basta nakikita, nararamdaman, may impact ka. Amen? May impact ka. Praise God sa mga natanggap po mga mensahe. Magbabackslide na. Pero dahil narinig niya yung encouragement na nagmula sa ilingkod, ang sabi niya, salamat Pastora, ginamit ka, dapat ay titigil na ako sa paglilingkod. Pero dahil narinig ko ang mga salitang encouragement na lumabas sa bibig ko, ngayon ako'y nagpapatuloy at ginagamit ako ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat Pastora, meron namang ibang tao nag-message. Salamat Pastora, sa buhay mo nakita ko, even in pleasant and unpleasant, nakita kong tunay kang lingkod ng Diyos. Papuri sa Panginoon. Ang Diyos ang itinatras natin dito. Kahit tayo ay nagsasacrifice, inaayos natin ang ating karakter. Ibang tao ang nagsasalita para sa iyo. Hindi ka para magbuhat ng sariling bangko. Dahil pag ikaw ang nagbuhat ng sarili mong bangko, wala pong ka-impact-impact. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi niya, the character of heart, of servant heart, they do not seek attention and recognition. Hindi ko po ginugusto na ma-recognize. Pero dahil ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, sila ay sabi ng Panginoon, kapag nahayag nyo sa buhay mo, kasama ka na mahahayag. Binasa na natin kanina yon. Hindi ko po gustong mapuri. Ang ginagawa ko lamang po ay talagang masidhing ganapin ang kalooban ng Diyos. At hindi ako naghahanap ng atensyon. Hindi man ako mapuri, praise God, kasi ginawa ko sa iyo yan. Hindi man niyo ako i-honor. Ginawa ko sa Diyos ang pag-alalay sa inyo, pagmamahal, pagtuturo, pagtutupid. At hindi niyo ako in-honor. Praise God dahil ginawa ko sa Diyos yan. Amen. Pinupuri ko, hindi ako seeker na mga bagay na hindi dapat sa akin. Alam mo, pag hindi mo natin gusto yon, ang Diyos naman ang magbibigay. Kahit hindi natin hingi. Amen po ba? At sabi po rito,
Sabi niya, what you do has a greater impact than what you say. Sabi po ni Stephen Covey. What you do has a greater impact than what you say. Magsalita ka man na magsalita, hindi nakikita sa atin, hindi nararamdaman, mas mabuti pa wala kang salita. Pero may ginagawa. Amen po ba? Amen. At panglima, ang image ni Jesus ay mapagpasalamat. Sabi niya dito, kaya dapat namang ikaw, Yahweh, ay dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan, ang nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Instead of finding faults with life and always asking why, I am willing to accept every circumstances of life with an attitude of gratitude. Amen? Amen. Tayo po ba ay mapagpasalamat? Amen. With an attitude of gratitude. Amen. Amen, mga kapatid. Sabi nito, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to the other words, but live by them. Do you believe, mga kapatid? Totoo hindi? Praise God. Yan, ang paborito natin. Conclusion. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Ang sabi niya rito, kapagkat tinanggap na ninyo si Kristo, Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakasasakop sa lahat ng kapangyarihan at namamahala. At sa challenge po natin, the best way to find yourself is to lose yourself in service to others. And that is Jesus Christ. Are we the image of Jesus? Parang pahina ng pahina. Gutom na kayo? Are we the image of Jesus Christ? Meron na tayong bagong karakter. Amen. Are we encouraged to the Word of God? Amen. God bless you. Heavenly Father, we thank you, we honor you, we acknowledge you as our teacher. Thank you so much, Panginoon, for the power and authority na binigay mo sa salita mo na nagiging hamon sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, ikaw ay buhay at makapangyarihan, at ikaw ang Diyos na magpala, matanim ito sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, at ito ay magbugat. Salamat, O Lord. This is our prayer. In Jesus' name, Amen, Amen. Praise God.